we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Sarong residensya sa Banwaan nin Tinambak, Camarines Sur, natumtum nin kalayo. Mentangkaw sa kan pagkakasulo, kan 7 harong sa Masbate City, padagos pang pigdedeterminaran kan mga otoridad. Si Chris Novello nakatutok. Sarong residensya sa Zona 2 kan Barangay Tierra Nevada sa Banwaan ning Tinambak, Camarines Sur, ang nasulo kan nakaaging aldaw. Gibo sa light materials an harong kay marikas na naglakop an kalayo. Napag-araman na nagsimbaan may sidiri kan harong kan mangyari ang insidente. Ang napabaya ang niluluto ang saro sa pigiling kan mga otoridad na pigikanan kan kalayo. Nagluto po siya, nagsap na po ning maluto, and then sa kataid, nag-init ng tubig sa makapi pagkaaga. Sa ma-attend po siya ng misa. Totally damaged ang harong kan biktima, mantang maswerte mayaman ng nakulugan sa insidente. Sa siyudad din Masbate, 7 harong man ang natumtom, makalisan nagbungkaras na kasulo sa Barangay Bantige. Anong sa mga ini ang totally damaged, mantang saroan partially damaged, mayaman ng nakulugan sa insidente. Yung ating mga fire investigator po are still conducting further investigation po. So as of now, wala pa po tayong talagang may tuturo o masasabing naging cause po ng fire. Ngunyan nasibot ang gabos hulikan kapaskuhan, liwat na nagpagirumdom ang mga otoridad na maging alerto asin regmat sa mga gamit sa harong na pwedeng maging kausakan kalayo, ngaring maibitaran ang mga siring na insidente. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga paratiandanin paputok sa Nabua, Camarines Sur, nakapwesto na sa pigdesignar na lugar kan mga otoridad. Sentimiento kan mga ini sa piguhurot kan DILG na pagban kan pagtindanin paputok sa bilog na nasyon sa tuyang aramon sa report ni Jessica Calinog. Parte na kan tradisyon tuyong Pasko asin bagong taon ang pagpapaputok, como pamparibok asin pagtaong kolor sa selebrasyon. Disyembre 15 pa sana, nakalatag naman ang maniba-ibang klase nin firecrackers asin pyrotechnic devices sa porsyon na inikan Barangay Santiago yang Nabua, Camarines Sur. Alagad kumparar ka nakaaging taon, pinaisog kan Nabua Municipal Fire Station, ang pwesto kan mga nagtitinda ka ini, ninhuli naman sa presensya kan gasolinahan sa lugar. Delikado ang pag-alimbawa po ang pagbungkaras kan sulungan naigwa po nagre-refill, nadita po linalauman, naigwa po ang mga embers, ito po mga nagkukin bagang sa paputok ng mga baga-baga. So baka po makatalsik duman, ay grabe po ang disgrasya kayo itong makukuyan kayan. Nagkapirang mga retailer na nakatugdok na kuta nin pwesto ang nahagup kan pigpapangalad na 91.5 meter distance sa nasambitan ng gasolinahan. An iba nakalipat na, mantang an iba nagbibilog pa sa naman kan sa indang lilipatan. Seasonal sa naan pagtindanin paputok, dara ka ini ang dugang na dilihensya sa mga retailer asin seller sa Banwaan. Alagad sigun ki DILG Secretary Benhur Abalos, dapat nang iban ang pagtindanin mga paputok sa bilog na nasyon, nganing maibitaran ang mga firecracker-related incident. Pigapodan kan opisyal ang mga LGU na magkaigwang ordinansa katakod kaini, asin ikonsiderar ang implementasyon nin community fireworks display sa sarong designated area sana. Actually po, talagang dakulong tabang po ini na makadagdag man sa income kan nagpapamilya. Pero kung talagang ikakarahe man kan gabos, dan taday kita magsunod. Ilingon man ang sitwasyon kan mga negosyante, minsan yung inasan kan mga retailer, wholesaler na pag December, matindahan yung paputok. Kaya kung pwede po, pag-aralan po. Kanakaaging taon, nasa 291 na firework-related injuries sa bilog na Pilipinas ang nairehistro kan Department of Health poon Disyembre 21 hasta Enero 5. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia.
Sa ibong kanamay na kampanya kan Department of Health na likayan ang paggamit nin paputok. Sarong grupo nin mga hovenes ang nanotarang nagpapaputok nin boga sa Ligao City, Albay. Ang boga sarong improvised cannon nagibo sa kawayan, PVC pipe o kaya lata na nagkekrear nin makusog na putok. Gabali ini sa listahan kan mga pigpapangalad kan DOH na gamiton tuyong holiday season. Kung mapapasala kaya sa paggamit, posible ining makadanyar sa parte kan lawas kan sarong tao. Kaya abiso kan DOH sa maabot na Pasko asin bagong taon, maggamit na sa nanin alternatibong pamparibok na dain na kinakaipuhang pang magbakal nin mga paputok. Mahigpit po itong pinagbabawal and katulong po natin dyan ang iba't ibang ahensya tulad ng PNP. Sila po yung may jurisdiction dito para i-limit or i-confisca kung ano man po yung nakita nila ng mga ipinagbabawal na paputok. Good news sa mga konsumidor kan Kasureko 2, haros 2 pesos ang ipighuro sa magiging singil sa kuryente ngunya na bulan kan kooperatiba. Alagad hababang taripa sa kuryente, di isubuot mamamatean kun halangkaw man ang konsumo kan mga konsumidor urog na ngunya na holiday season. Uyan report ni Chris Novello. Bulan ng Nobyembre kan inilaag din dadom ang Santa Claus as in reindeer na ini. Como parte kan sa indang Christmas decoration sa indang harong. Alagad na notaran subot ninda na may paglangkaw sa bineda nindang kuryente sa Kasureko 2 kan nakaaging bulan. Nakadagdag pa subot digdan konsumo sa iba pa nindang appliances as in ginagamit sa indang sari-sari store. Medyo naglangkaw. Nung nag-start yan, naglangkaw siya kadikit. Nung nagtaas yung kilowatt per hour by November. Alagad garo magiging meri talaga ang Pasko ng dadom asin iba pang konsumidor. Uli sa nakatalang 2 pesos na bawas sa taripa kan kuryente ngunya na Disyembre. Susog sa kooperatiba, gikan sa dating 9 pesos ay 99 centavos per kilowatt hour sa residential kang Nobyembre. Mapatak na sa naini sa 8 pesos per kilowatt hour. Ang dati man na 9 pesos and 11 centavos per kilowatt hour sa low voltage. Nasa 7 pesos and 22 centavos per kilowatt hour na sana, mantang nasa 6 pesos and 33 centavos per kilowatt hour na sana sa high voltage consumers gikan sa dating 8 pesos and 33 centavos per kilowatt hour. Barato sinabakalta ng kuryente. Lalong-lalo na po hindi sa wholesale electricity spot market and WSM dahil nakula po si binaba niya. Normalmente po maapektaran man si presyuhan ng kuryente. Nakakontribute subot tigaan hababang kontrata kan kooperatiba sa iba pang power generators. Day pa man masabi kan kooperatiba kung mapapadagos ang paghuros sa singil sa kuryente sa mga masunod na bulan. Ulit na nagdedepende subot ini sa presyuhan kan mga power generator. Alagad pagirumdom kan kooperatiba, mas marhay man giraray na pirmi magtipid sa paggamit ng kuryente. Urog na ngunya na holiday season. Kebanan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Pigmimirar ngunyan na mga heroe ang 8 hovenes na daing nagduwa-duwang isalbar ang buhay kan sarong 41 anyos na lalaki na dikitan pang malamos sa salog kan Talisay, Camarines Norte. Istorya kan saro sa mga ini, burat ang lalaki asin nadidipisilan ng makalangoy sa salog. Huli kay ini nagtarabang-tabang sindata nganing maihawa sa tubig ang lalaki asin daing madara kan sulog kan tubig. Labi man ang pasasalamat kan pamilya kan lalaki sa karahayang buot kan nasambitan ng mga hovenes. Makalihis ang nangyari tinauwanin komendasyon kan lokal na gobyerno kan Talisay ang mga initanganing magsirbing ehemplo sa iba pang mga hovenes asin residente kan banwaan. Kakayanin namin yung gano'n na sitwasyon kahit na delikado. Nahirapan din po kasi malakas po yung agos ng tubig at malalim po yung tubig. Nagpapasalamat ako toy sa indong 8 sa pagliligtas sa aki ko. Kung da isa indo ay di sana mayo na. Ma'am, dapat na po bang iban ang pagtitinda ng mga paputok digdi sa Pilipinas? Kumpara sa kuya po, mas maray na pong iban. Minsan nakakatakot po bagang disgrasya. Opo, pwede po siyang iban kasi delikado po siya sa mga bata. Lalo na po sa yan mga bata po, yan nagpapaputok sila, yung kamay nila yung natatamaan. Okay naman walang paputok na eh. Ang importante, masaya ang lahat. Kasi nag-enjoy naman kita kahit walang paputok. Unang-una, bawas mo sa gastos. Pangalawa, aksidente.
ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mga kapuso, padagos na nagdadanay sa Laugcan Philippine Area of Responsibility and Low Pressure Area na dating bagyong Kabayan. Hurining nanotaran sa ring 290 kilometers west-southwest kan Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Sigun sa Pag-asa, nagbaba ang tsansa kaining liwat na magkusog komo sa rong bagyo alagad nagpapadagos ang pagmonitor digdi and kasong magkaigwanin pagbabago. Apwera sa LPA, mapauran man sa iba pang parte kan nasyon ang shear line asin duros amihan. Basado sa datos kan Metro Weather, may pag-uran sa pirang parte kan Camarines Provinces, Catanduanes, Sorsogon asin Masbate. Posible man na uran noon ang natatada pang parte kan nasyon. Banwaan kan Mercedes, Camarines Norte nasa irarong ngunyan kan state of calamity huli sa namamate ang mga pag-uuran puun pa kan mga nakalihis na semana huli sa epekto kan shear line. Uyan report ni Rosie Nieva. Huli sa epekto kan shear line, haros perang semana nang namamatean ng pag-uuran sa Banwaan kan Mercedes, Camarines Norte. Apektado naman ang pagbuhay kan mga parasira na perang semana ng daing nakakalawod huli sa darakulang hukol kan kadagatan. Maging ang mga nagigibunin mga tuyo sa Banwaan, ang apektado naman ang hanap buhay. Mayo, tius. Pag yan nakakatuyo, di lang talaga yun ang anumin. Huli kaini nagdeklarar ng state of calamity ang lokal na gobyerno kanasambitan ng Banwaan. Objeto kaini na mailuwas ang calamity funds asin magamit sa nasambitan ng sitwasyon. Nakapreposisyon naman sa ngunyan ang mga food packs na nakatalaang ipanao sa mga apektadong pamilya. Meron po kaming 30% na affected families or mga pamilyang naapektuhan at yung isa pong kategorya, yung livelihood po nila naapektuhan. Yun po ang big pinagbasihan namin para makapag-declare ng state of calamity. Huli sa nasambitan ng deklarasyon, epektibo man ngunyan ang price freeze na ipinautob kan DTI sa mga basic necessities. Mahaloy ang nasambitan ng state of calamity hasta sa makabalik na sa normal ang kamugtakan kan panahon sa Banwaan. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Nagkapirang residente sa Banwaan nin Milaor, Camarines Sur, nagpaputol na nin linya nin tubig nin huli subuot sa haloy ng problema sa maluya asin maating bulos nin tubig. Aksyon na ginigibo kan water supplier sa agrangay kan mga residente, binabantayan kan LGU. Ang detalye sa report ni Chris Novello. Paghali sa Milaor Water Corporation, deep well na ngunyan ang gamitin dawin kan Banwaan ning Milaor, Camarines Sur. Tulong bulan na subot ang nakakaagi kanang desisyon sinda ipaputulan sa indang tubig na naghali sa water supplier kan Banwaan. Ang tubig po kan napix sa moya, pig sa supply, dahil po mapakinabangan ta bukod sa maati na pawara-wara. Paliwanag kan manehamento kan Milaor Water Corporation, ruluma na kayaan mga tubo na inagihan kan tubig pasiring sa mga kaharungan sa Banwaan asin kinakaipuhan ng ribayan. Ginigibo man subot kay ni Ansainda makakaya, nganing masolusyonan ang nagrangay kan mga residente, urog ng ngunya na holiday season, kay baha na digdian mga dugang na pumping stations. So ngayon operating na siya, then electric powered na din siya, so 24 hours na yung tubig natin dyan. So as of now, ang functioning natin na pumping station is 2. And then yung isa natin, nakareserba siya, if ever na magkakaroon ng problema, yun ang gagamitin natin. Mientras tanto, nakabantay man subot ang LGU Milaor sa nganing dagwas ng matuldukan ang nasambitan ng problema. Ako po dahil nagpapabaya manungod dyan sa water system na yung Banwaan po ni Milaor. Pero yan, dahil man yan mapundo na dahil mapakaray. Actually, kaulay ko si manager kayan, sabi niya, Mayor, kikibong niya ang gabos na tultol na serbisyo para sa Banwaan. Kebanan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga magurang sa Naga City pinapangapodan kan City Social Welfare and Development Office na mangnuhon ang nagkakarol nindang mga aki. Pirang mga aking badyaw sa syudad, enot nang na-rescue kan opisina makalis manotaran liwat na namamasko sa kasentrohan kan syudad.
Ang detalye sa pagtutok live ni Jessica Calino. Jessica? Kate, pasado alas 5 pa sa naninhapon, nagpupuon naman na magruso ang mga tao digdi sa Plaza Rizal sa kasentrohan kan syudad ni Naga. Asin kasabay nga ni kaini ang pagraniman kan pirang mga aki sa mga nagkakakan asin nakatambay nganing makapamasko. Pahingaluan asin haralatan kan mga magbabarkada asin pamilya ang Plaza Rizal sa kasentrohan kan syudad ni Naga. Alagad pagkabanggi, nagtatransform ini. Urugnakan po unanaan mga aktibidad, katakod kan Kamundagan Festival. Nagiging atraksyon para sa mga turista ang mga kakanan asin tugtugan na nakalatag digdi. Kasabay kan pagruso kan dagmang tao sa lugar, ang pag-abot man kan mga kaakian na nagkakarol sa mga grupo asin individual. Okay lang po yan, basta dahil po nakakabala, mama po ang kaso yan. Dahil po sinda mag-violate ng private spaces, araw po yan. Parte na nga ni idaakan tradisyon kan mga Pinoy ang caroling. Maugma para sa mga kaakian, alagad para kinanay Lodinya, dapat may limitasyon man. Ano pag alas 8 naan, pag alas 9 na, curfew na po yan. Pigkukumpirmar pa man ka Naga City Social Welfare and Development Office kung ang mga aki na nagkakarol sa sentro, kaibanan kan mga paratsenda o iba namang grupo. Pangapunan sa mga magurang, pero mimi na inuulit-ulit na pag nagdiklom na, parehas kang guna, hanap po na yung mga aki ninda. So dahil kita pwedeng mag-alibay na pinabakal ko lang ngayon ng tawyo, tapos kayo din naman nagbalik, ito pa ngayon nagkakarol na. Delikado man kaya daa para sa mga aki ang nagpaparalakaw-lakaw kung sain-sain, lalo na tuyong banggi. Habo naman subuot kan opisina na mautrupa ang nangyari kan mga panahon kung sain sarong aki na nagkakarol ang naligis. Nanotaran man kan opisina ang mga badyaw na subuot na mamasko sa sentro kan syudad. Kadaklan sa mga ini may mga kaibanan pang aki. Nagkapira naman ang saindang na rescue, puon pa ka nakaaging mga semana. Sa madaling sabi, nagagamit ang mga aki sa pagpalimos. So kita baga mahihira ko pag nailintang mumuo ng aki, pag nagpapalimos, tao man tulos kita. Ang pigtawan doon pakit ka Naga City Social Welfare and Development Office na matotolerate ninda o matutugutan ang pangangaroling kung gigibuhon ini sa mga barangay sa naarog ka nakatuudan. Pero kung maluwas na sa barangay asin madayo pa sa ibang lugar, delikado na lalo na may mga individual o may mga aki na nagbabalyunin tinampo asin nagtutuktok pa sa mga sasakyan nganing makapamasko. Kaya sigon sa ahensya takaw disgrasya ini asin kaipuhan man o importanteng marayan na magiyahan kan mga gurang lalo na kan mga magurang. Kate? Jos Mabalos, Jessica. Christmas Village sa Bamboo Situm, Ligao City, pigruso nin mga tao. Mantang man iba-ibang dekorasyon nin parol, ipigbida sa banwaan nin Virac, Catanduanes. Pasyaranta ang mga iyan sa istorya ni Don Jimenez. Pigruso ni mga tao ang Bamboo Situm sa Barangay Tuburan, Ligao City, Albay. May hiling kaya digdi ang Christmas Village kung saan talagang day mapahuri ang gayon kan mga dekorasyon. Arog na sa nakan tunnel of lights. Yaon man ang giant Christmas ball sa sinan well-lighted bamboo trees. Agaw attraction man ang giant Christmas tree na pinalibutan ng mga sunflower asin syempre day mawawara ang life-sized Belen. Bukas subot ini sa publiko alagad pakiulay kan manamiento kan lugar sa mga mabisita na maging responsable asin imantinir ang kalinigan kan lugar. Ramdam na ramdam po. Kaya napapasyal po talaga kahit malayo. Fit na fit po siya for social media. Pag yung sa teens po, pwede po siyang gawing pang my days ng mga students and teenager. Agaw atensyon man an man lain-lain na disenyo kan mga parol na ipinarada sa banwaan kan Virac, Catanduanes. Gibo ang mga parol na ini sa indigenous materials, arog kan abaka, baon ninyog, mga dahon asin iba pa. Igwa manin halong plastics or recyclable materials. Ang nasambitan ng aktibidad, tauna ng pigigibo kung saan igwa ni nagahalat ni Diakulang papremyo para sa may pinakamagayon na disenyo. Ito ay napakagandang konsepto kasi pinapakita dito yung spirit ng Christmas. Secondly, ito ay isang avenue para maipakita yung creativity ng mga Katandunganons. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Sir, okay lang sa imong iba na totally ang paputok? Para sa ko iyo
arog nga kay maribok sa kapurisaw man sa mga mga tururog na lalo na pagbanggi. Ta arog katong mga cause duman sa barangay mita. Kada ako nagrereklamo about duman sa boga. Then na pupurisaw do yung mga akid ang turog. Okay man lang po. Kasi medyo minsan po maribok tapos po nakakadisgrasya din. Si mga fountain po, mga lucis okay lang. Si mga arog po. Ayos po. Ang iba po kaya pwedeng malugadan or kay goning accident or ka mga aki na bawal pa man kang piccolo like that. Pero sana tama. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mahal na presyo kan abono nagtitinir na agrangay kan pirang paraoma sa Banwaan in Milaor, Camarines Sur. 11,500 na paraoma sa Banwaan benepisyaryo kan fertilizer voucher kan Department of Agriculture. Alagad ahensya may patanid sa mga paraoma. Uya ang report ni Chris Novello. Matarok pa sana sa maabot na Biyernes si Alan Monte kan Barangay Kabugaw, Milaor, Camarines Sur. Sa kada planting season, minagastos siya ng 17,000 pesos sa abono asin day padigdi kay banan ani pa pang farm inputs. Kun kay dakulang kagianan subuot na maging benepisyaryo kan libreng fertilizer voucher kan Department of Agriculture sa pakikipagtabangan kan LGU Milaor. Ang bayad nila sa partarok. Takulang tabang po. Pirasa na si Alan sa 11,500 na paraoma sa Banwaan na nabenepisyaran kan libreng fertilizer voucher. Napapanahon man sumot ini, ulit kadaklan sa mga paraoma sa Banwaan, nagaandam na para sa sunod na planting season. Nakadepende sa hektarya kan umaan makukuha ang fertilizer voucher. Ang sarong hektarya, gurado na po ang ginagastos. Probably mga 20,000 ang per hektar kung gagastusin. So, nakakagian po dahil namamati man po kang gobyerno ang kagabatan kang paraoma. Iniin kami narman kan Municipal Agriculture's Office ani papang paraoma sa Banwaan na magparehistro sa mga Farmers Association nga ni makabil ka na sabing vouchers. Nagpatanid man ang mga otoridad na maampang sa maninigong penalidad at mga paraomang ma-convert kan vouchers sa cash. Kay banan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Grupo kan mga optometrist sa Bicol Region pig-alerto ang publiko, urog na ang mga LGU dapit sa mga nag-ooprisir nin libre. Alagad illegal subuot na optical mission sa Albay asin Sorsogon. Tutukan sa report ni Jessica Kalinog. Paano mo maaaraman na ang libreng optical mission sa saindang lugar? Illegal palan. Yaon dyan na nag-ooprisir nin libreng check-up da sa mata. Tapos sa huri, papabakalan kanin mamahalo na antipara. What a scam! Kaya ang grupo kan mga optometrist sa Albay, Sorsogon asin Catanduanes, pigpatanidan ang publiko dapit sa mga araw kaining aktibidad na magin ang pirang licensed optometrist na iimbwelto naman subuot ngunyan. Sa Section 41 po na optometrist, practice of optometrist, Section 41 po letter B, lahat po ng mga licensed optometrist ay hindi po pinapayagan na mag-examine sa labas ng kanilang clinic. Apwera sa mga barangay, pati ang mga government agency, piglalaog naman subuot kan mga ini. Pagtaong doon ni Dr. Del Rosario, libre dapat ang antipara sa optical mission, ta ini sponsored asin may koordinasyon sa LGU o local chapter kan optometrists. Ang problema po diyan sa mga nagbebenta ng salamin pagka nag-optical mission po ay pagka hindi tama po ang gradong ibinigay sa inyo, sigurado pong magrereklamo kayo. Nakikoordinar naman ang grupo ni Dr. Del Rosario sa mga LGU, partikularmente sa mga alkalde asin barangay officials, nganing ipasabot ang sitwasyon asin maabisuhan kung ano ang dapat gibuhon, nganing masyertong lehitimo ang nagraraning makondusir nin libreng optical mission. Dapat pigaaram kan doktor ang case history kan pasyente asin magkakaigwaman nin external eye check-up antes na sukulan nin grado kan mata. Kaya beware asin pangatamanan an sa tuyang mga mata. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga ekskursyonistang nagpapasiring sa mga beach resort sa Pasakaw, Camarines Sur, minimal pa
pagruso kan mga bakasyonista ngunya na holiday season, piglalaoman na kan mga otoridad. Ang pagirumdum kan Coast Guard sa mga beach owner asin saradit na parasira sa banwaan aramunta sa report ni Chris Novello. Hulitan nagpuuna ang bakasyon sa resort na ini sa Banuan ning Pasakaw, Camarines Sur. Ang destinasyon kan magkakralase na Senda Bert Basco. Inamayan ninda ang pagbanding hulis antisipasyon kan pagruso kan iba pang ekskursyonista. Ngunyan na holiday season. Tapos kang mataragay-tagay yung iba. Ang iba madumanda sa daruanak. Minimal pa man subot ang mga ekskursyonista na nagpapasiring sa mga resort. Alagad piglalooman kan pirang resort owner sa Banwaan na posibleng magdakol pa ini sa mga masunod na aldaw. Diba, at talagang igwa naman, bakasyon naman po baga. Saro pa, naman ang mga estudyante, bakasyon na. Kaya tibad po niya na simana, tibad mag-abot naman ang mga gis. Katakod kay ini, nakaantabay naman ang Tourism Office as in Philippine Coast Guard. Inabisuhan naman ang mga resort owner na mahigot na bantayan ang saida mga bisita, urog ng ngunyan, na may tigpabantayang raot nin panahon. Kahapon nakapag-abiso na kami sa mga dito sa coastal area na yung maliliit, wag silang magpalaot. Pakiramdam sila, makinig sa balita, nagpapalabas ng mga advisory, ng gale warning. Kay banan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. David Licauco liwat na nagpakilig sa fans wilisa sa iyang TikTok video. Mantang cast kan Firefly pigan tabayanan sa MMFF 2023 Parade of Stars. Uya ang report. Liwat na nagpakilig si David Licauco sa iyang fans matapos na mag-post din bagong TikTok video. Nagkasakaya ang pambansang Ginoo sa fish eye trend bantang may tugtog kan okay nako ni Skastakli. An sa iyang caption nagdarang konsuelo sa netizens matapos na akuon ni David na daing niya aram ang lyrics kan kanta na sa iyang pigsasabayan. Sa presente na sa 5.1 million views na nasambitan ng video. Pigantabayanan kan fans ang mga bida kan pelikulang Firefly sa pigundusir na MMFF 2023 Parade of Stars. Presente digdi ang cast ni Sinda Yuen Micael, Alessandra De Rossi, Miguel Tan Felix, Isabel Ortega, Max Collins asin Yayo Aguila. Tampok sa aktibidad and float sa sinan kanya-kanyang diskarte sa pag-promote kan cast asin team kan mga pelikulang nag-entre sa kompetisyon. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 6 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hala sa man-iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dolovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.